No, you can't touch the buttons. Just touch it. I can touch it. I tell my problems how big my God is. Nothing's beyond him. His name is Jesus. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awakes to give you all the praise. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I'll put my hope in you. You are the one who. Come on, let's declare it tonight. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go, let's go. Taking all my
unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and shame unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, this is our God. Ayo, 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 ah. 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 Hola! Buenos dias! Good morning po, ibig kong sabihin. Okay? Parang hindi kayo sanay. Okay? At of course, yung mga nakakasama rin natin na naka-tune in, good morning po sa inyong lahat. Okay? Sino po yung, may tatanungin po ako, no? Sinong may dalang Bible po ngayon? Sinong may dalang Bible po? Patas mo kamay. Bible app, no? Oh, marami. Cellphone na may Bible app. Oh, yun. Grabe talaga, no? Ngayon, high-tech na talaga, no? Ang gamit na cellphone na lang. At alam nyo po ba na, di ba nalaman nyo last time sinong first na gumamit ng cellphone? Ha? Si Peter, di ba? Pero may mas nauna doon. Mas high-tech pa noon. Yung time ni Moses, gumamit siya ng tablet. Okay? Di ba? Kaya nga high-tech ngayon eh. At alam nyo po ba yung gumagamit ng cellphone, gamit ang kanilang left hand, ay magaling? Sabi ng psychology po yun. Okay? Kaya baka sa Sunday, makikita mo, puro left-handed na sila mag-text, no? Okay? Kaya sabi ko, nag-iiba na talaga yung panahon ngayon. And you know what? Bago ako pumunta ng church last Sunday, nag-message po ang aking tita abroad. Tapos sabi niya, "What's up?" Ba? 78 years old. "What's up?" Ang message niya sa akin, high-tech din. Sabi ko, tapos sumagot ako. Sabi ko, nag-shortcut ako, OTW to church, on the way to church. Tapos, nag-message po siya. Ang minessage po sa akin, WTF, exclamation point, no? LOL, exclamation point. At alam nyo po, na-offend po ako. Sabi nyo, ano to, what the F? Sabi ko. Tapos sabi ko, paano ko to sasagutin? So, yung cellphone ko, ginamit ko na yung left hand ko. Kaya gumaling ako. Kaya sabi ko, may doubt ako dito eh. Ano kayang ibig sabihin nito? Kaya tinanong ko ulit yung tita ko, what do you mean by WTF and LOL? Tapos, kasi ang assumption ko parang iba eh. Iba yung ibig sabihin ng WTF eh. Tapos, nag-reply siya sa akin, sabi niya, ang WTF pala is, wow, that's fun. Tapos tinanong ko yung LOL, ano yung LOL? Lots of love. Kaya sabi ko, wow, iba talaga pala yung assumptions ko dun sa mga text na ngayon, no? Kakaiba talaga, no? Kaya alam nyo na, kaya mahirap pong mag-assume. Diba? Kaya alam nyo po, guys, sa buhay din natin, diba? May mga assumptions times, minsan hindi natin naiintindihan. Parang kayo, di ba? Parang kayo, hindi nyo na, parang sabi mo, talagang may Lord ba? Mayroon ba talaga si Lord sa buhay ko? Parang wala naman si Lord. Parang assumption mo kasi may mga problema ka. Pero ito lang maintindihan naman natin minsan. Minsan andun tayo sa situation. Dahil po sa kagagawan po natin, kagagawan po natin. Di ba? Parehas din yun. No? Kaya alam nyo po, hindi po dapat tayo sinisisi si Lord. Kasi po minsan, kailangan po natin magtiwala. Sometimes, life is full of uncertainties. Kaya nga, kailangan natin si Lord eh. Kaya nga, kailangan natin mag-rely sa Kanya. So, yun sana yung mga dapat natin i-apply rin sa ating buhay. So, I'm glad na andito po kayo lahat. No? I-enjoy po natin ang ating Sunday service. Kaya, maybe, hindi ko alam. Kasi mga questionable yung nakikita ko sa mga mukha nyo, no? But, I will encourage you, no? Whatever yung present situation mo is not yet your final destination. Because the best is yet to come. Yung mga kasama natin na naka-tune in, pa-type na lang po sa inyong comment box, the best is yet to come. O kayo rin po, sabihin nyo, the best is yet to come.
Come on, let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, we ask once again ang iyong presensya, Panginoon, sa araw na ito. That be with us para, Lord, yung matutunan po namin ngayong araw is patuloy na pumasok sa aming puso, sa aming kaisipan. That we will always enjoy, Panginoon, itong ginagawa po namin. It's not as, we will have that gratitude, Panginoon. It's always an opportunity for us, O Lord, na magsilbi sa inyo, Panginoon. And thank you for the life that you have given us. And this time also, Lord, we want to pray sa mga missionaries, Panginoon, that also dedicating their life, Panginoon, na mag-serve sa inyo, na nakataya ang kanilang buhay just to share the word, Panginoon, that help them, Panginoon, sa kanilang mga needs din po, especially mga finances din po nila, sa mga growth din po nila, yung mga tao rin po, Lord, na makakasalamuhan nila, na ilayo nyo po sila sa kapahamakan, sa disgrasya, Panginoon, that always help them, Panginoon, na marami pang ma-win, Panginoon, marami pang makakilala sa iyo, Panginoon, marami pang magkakaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. That's why, Lord, we want to pray for them, Lord, na tulungan mo po sila sa kanilang journey, sa kanilang dedication, sa kanilang determination sa kanilang buhay. And this time also, Lord, we want to pray sa bawat family na magkaroon po ng God-centered family na maturuan ang kanilang mga anak, Panginoon. That's why we also want na magkaroon din po yung mga parents po dito para ituturo po nila sa kanilang anak. Para sabi mo nga po, Lord, para yung pagdatanda ng mga anak na ito ay hindi po nila makakaligtaan ang iyong mga katuruan, Panginoon, na ikakabuti ng kanilang mga buhay, Panginoon. And also, Lord, we want to pray sa mga cell groups na kami po ay lalago. Thank you for this avenue, Panginoon, na magkakaroon ng encouragement, magkakaroon din po, Lord, ng growth, anumang aspect sa aming buhay, O Lord, na especially yung bawat isa sa amin, Panginoon, nagkakaroon man ng problema. But Lord, kung ikaw ay nagsentro sa aming buhay, if we'll do this, Panginoon, it will help us to grow, Panginoon, anumang aspeto pa sa aming buhay. And again, we just want to thank you for the great things that you are prepared for every one of us. In this very moment, Panginoon, binibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba. Itong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Good morning po sa ating lahat. Ngitian mo naman yung katabi mo. Kahit nakamask yan, makikita yan sa ano ko kung nakangiti ka. So, are you excited to worship the Lord? Amen. So, can I ask everyone to stand? Hallelujah. Yung sa mga nasa bahay din po dyan, may we ask to stand with us as we are going to worship the Lord. So, before natin kantahin itong kanta, may three na phrases lang ako na gusto kong i-declare natin sa sarili natin. Not only for ourselves, but for our families. Are you ready? Okay. Ang first phrase is, God my Savior. God my Savior kasi there are some of our families na hindi pa saved. So we will declare that they will be saved. And yung pangalawang phrase po is, God my Healer. So ano man po yung mga nararamdaman mo ngayon, in Jesus' name you are being healed. And yung pangatlo po is, God my Deliverer. That God will deliver you from any situation you are facing right now. Amen? Okay, so in 1, 2, 3, go! God my Savior, God my Healer, God my Deliverer. Last! In 1, 2, 3, go! God my Savior, God my Healer, and God my Deliverer. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's put our hands to the Lord and let's give praise to Him. Hallelujah. So we give you praise. Thank you, Jesus. Every praise to our God, every word of worship with one accord. Every praise. Come
of worship belongs to you, God. Oh, we worship you and we glorify you at this moment. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Let's lift our hands to the Lord. Oh, we worship you, Jesus. Our topic last Sunday is all about called according to His purpose. And I was reading the book of Mark kanina. I was reminded yung sa buhay ni Matthew, the one disciple of Jesus na he's a tax collector. Tax collector noon is mataas na katungkulan. So, when Jesus said to him, "Come, follow me," yung ginawa ni Matthew is wala siyang pag-aalinlangan, no hesitation. He got up and he followed Jesus right away. So right now, at this moment, God is calling us. At this moment, ano man yung mga achievements natin, ano man yung mga success natin, kung ano man yung mga narating natin sa ating buhay, there is no higher calling than to bow before the Lord. Let us humble ourselves to the Lord right now. Hallelujah. Yes, Jesus, we worship you. Down at your feet, oh Lord, is the most high place, and your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. For there is no higher calling, no
more time, as we're going to sing this song again with all our hearts. Yes, Jesus. Hallelujah. No higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. For there is no higher calling, yes Lord, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Yes, Lord, we stand in awe of you. I stand in awe of you. Come on, purihin natin ang Panginoon. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed, Lord, glory and praise by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Yes, Jesus. Oh, we live to worship you, Jesus. Oh, we glorify your name. We magnify you, Jesus. We exalt your name because you are worthy to be praised. Oh, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Oh, come on, let's give a praise to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus, for you are the King of kings and the Lord of lords. And we glorify you, we magnify you. We give you the highest praise, the highest glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Okay. Ang sarap talagang pumuri sa ating Panginoon, no? Ang sarap talaga mag-worship. Pero alam niyo po ba na meron din ibang klaseng mag-worship, yung ating pagbibigay?
But before that, magkaroon muna tayo ng few announcement. Can I ask, sino yung may mga naka-involved na sa cell groups na sinasabi? Yun. Yan. Kasi meron po yung cell group na to is yung parang grupo. Pag lalaki, lalaki lang po. Pag babae, babae lang po. Okay? Ito yung avenue. Ito yung we do it once a week. At actually yung time lang nito it's actually 1 hour yung pinaka time sana. Pero if you pwede naman kayo mag-extend yung pag napaganda yung usapan, pero sana inform ko lang po kayo kasi minsan wag niyong gagamitin po yung cell group para magse-cell group po kami, maganda. Kasi may natututunan po namin kasi ang cell group God-centered yun eh. So baka mamaya yun yung rason para lalabas kayo, pupunta kayong saan gagamitin yung cell group. So yun po yung yung kinagandahan po ng cell group is yung i-encourage po kayo, may cell leader po kayo. So yung may gusto nyong tanungin, may mga problems, meron po yung mga cell leaders po diyan. So willing naman po sila na tulungan po kayo, anumang aspeto rin sa inyong buhay. Please lang wala pong mangungutang, okay? Kasi we will do siguro yung financial literacy tips para somehow hindi kayo para maging mas knowledgeable kayo pag handle po ng inyong kaperahan. Okay? At of course, yun din yung ginagawa rin po natin yung every Wednesday. So yung ating prayer gathering. Yan, sino mga nag-attend dito ng prayer gathering? Pataas po ng kamay. Okay? Yan, tamang-tama kasi pag sakali pong wala pa kayong hindi nyo pa alam yung schedule, ngayon po, yung schedule po natin is every Wednesday po siya, 8 p.m. to 9 p.m. po. Bali through Zoom po siya. So pag may mga net po kayo, pwede rin po kayong mag-join. So maganda rin po na meron tayong tong corporate prayer na ginagawa natin para mas the more pa na maintindihan natin. At the more pa, pag kunyari may mga prayer request din po kayo, pwede nyo pong ibigay yan sa ating ushering or sa yung cell leader para somehow gusto nyo mong ipag-pray may mga struggles ng bawat isa, pwede po nating i-pray kasi naniniwala po tayo si Lord, may kaya niyang gawin ang lahat. God is talagang kayang-kaya niya. Hindi po, wala pong imposible sa Panginoon. Okay? At of course, meron pa tayong ibang gagawin din. Of course, yung mga naka-live class, nasa live class, okay? Ito po yung meron po kayong klase, i-resume pa rin yung klase nyo. So, yung mga hindi pa alam, ano pa kayong live class, yun ang yung aabangan. Maganda po ito, no? The more na nabibuild po kayo. Kaya, ang aking advice po sa inyo, pwede po kayong mag-involve dyan. So, tatanungin nyo lang yung mga cell leaders nyo or ibang mga usherings din po natin. Okay? And every isang announcement din po natin is yung mission. Ganito po, no? Meron po tayong gagawin. I believe yung mga nabigyan po kayo ng envelope. Meron po kasi tayong ginagawa yung tinutulungan din po natin ang mga missionaries. At ito sana yung parang gagawin din po natin yung part din natin na tulungan natin sila financially. Okay? Pwede po every last Sunday of the month. Pwede po kayong magbigay, no? Pwede niyo pong i-indicate po diyan sa inyong sa inyong mga envelopes kasi meron pong nakalagay doon may tithes, yung offering at saka yung mission po natin. So pwede po natin silang tulungan kasi sinagsasacrifice din po sila, no? Nakataya rin po ang buhay po nila, no? Para lang ma-share yung word. Talagang hindi po ganun kadali kasi pwede po silang ma-persecute po doon. Pero ang kagandahan nun, marami pong nasisave, marami pong nakakilala sa Panginoon dahil din po sa kanila na suicidal ang dating, no? Hindi po sila suicide bomber, no? Hindi po talagang binibigay rin po nila yung buhay nila. Talagang alam mo na pwedeng mangyari sa iyo doon. Marami pong nakita doon na talagang nabuwis ang kanilang buhay para maipakilala lang si Lord sa kanilang buhay. Kasi importante po sa buhay ng isang tao na may Diyos. Okay? Para maging meaningful pa ang ating buhay. And now, come on, let's pray sa ating tithes and offering and sa mga pagbibigay rin po ng mission.
Lord, thank you once again for this opportunity na kami ay isang way rin po ang aming pag-worship sa iyo is through giving, O Lord. Ito rin po ay aming ibibigay na may kagalakan, Panginoon, na alam po namin na may mga needs ang bawat isa, but because you are our provider, ipoprovide mo rin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Because it's important po itong law of giving, Panginoon, na through giving, Panginoon, kami rin po ay mababless. Kaya, Lord, ang bawat isa may mga kailangan din ng mga trabaho that help them, Panginoon, that if wala man silang trabaho, na makahanap din po sila. At yung mga may trabaho rin po, Lord, we also pray sa kanilang promotion. Ganun din, Lord, yung mga magbi-business na magkaroon din po sila ng expansion, yung mga magkakaroon pa ng panibagong business din po, Lord, na magbigyan sila ng wisdom para magkaroon din sila ng good po na business na ikaw rin po ang magiging gabay nila, Panginoon. In this very moment, Panginoon, maraming salamat. Lord, yung gagawin mo pa sa bawat isa sa amin, sa aming obedience, sa aming maturity, magkakaroon po kami ng generosity, mawawala po ang aming selfishness because we will do this because mahal na mahal ka namin. And again, we just want to thank you, Lord, for this opportunity. We give you the highest praise, honor, and adoration. This was in Jesus' name, amen. In the midst of the trial, I'm covered by your blood. You surround me with your glorious grace. In the depths of my despair, your hand reaches out to me. So I raise my hands and sing of your praise. In my weakness, you are strong, so I'll sing to you alone. Stronger, you make me stronger. Not afraid to fight, I know you are for me, and you are with me, Jesus. I am lifting you higher, greater like no other, 'cause you are with me forever. Okay, so thank you, Brother Eric, sa kwento mo. Kaninang umaga, alas 5 yon ay umuulan. Kaya sabi ko, may bagyo ata ito. Pero iniisip ko rin, tignan ko nga yung mga nagpa-reserve kung talagang darating sila. Pero kaninang umaga naman, mag-alas 7 na ay tumigil naman yung ulan. At maganda naman yung araw. Iwan ko kung umulan dito kaninang umaga sa inyo, dito sa Irisan. So doon kasi sa amin sa Trinidad, every afternoon umuulan. So talagang tag-araw at tag-ulan lang naman tayo dito. Amen. Gyaman tayo, umuulan man o bumabagyo man o maaraw ay magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen. So we appreciate yung bawat isa na nandirito sa ating physical gathering, dumarating dito, at yung mga nandiyan din sa kanilang mga bahay-bahay. At ito nga, we encourage nyo na yung mga talagang iba na wala talagang internet, ay punta kayo sa physical gathering, at yung iba naman na may internet sa bahay, pwedeng dyan na kayo sa bahay ninyo. At least invite nyo na yung mga kapitbahay ninyo dahil hindi po tayo kakasya sa isang service lang. Amen. At ito nga po na we encourage nyo na talagang buksan nyo yung mga bahay-bahay niyo para at least dyan po i-open natin para magpuri rin tayo sa Panginoon. Kaya kahit kayong nandiyan sa mga bahay-bahay nyo, at least maganda rin naman mag-comment kayo, mag-response naman kayo dyan, makipag-engage, at sa katapusan naman ng service ay maganda po na mag-picture kayo, ilagay nyo sa chat box natin sa Shalom at pati rin yung attendance ninyo. Amen.
So ilagay nyo yung amen ninyo dyan na kayong nandiyan dyan sa live streaming natin. Okay, so nakita ko rin dito, sa si Crisil Dawal, okay, yung cell dati ni Sister Faith, yung nandyan sa ibang bansa. Good morning sa'yo. Iwan ko kung evening na yan sa lugar ninyo. At lahat na nandiyan dyan na nakipag-participate na sa ibang bansa. Okay, so ito po ay sabihin mo sa katabi mo, katapusan na ngayon ng Mayo, ngayong linggo. So, ang bilis, di ba? Pupunta na tayo sa kalahating, mag-June na tayo at magkakalahati na nitong taon na. So, ang bilis talaga. At ito pong May, nag-focus po tayo, yung team natin ay yung Come What May. Amen. Na kahit anuman ang mangyari, ay kapit pa rin tayo sa Panginoon. At napag-usapan po natin yung life purpose natin na tayo po ay galing sa Diyos, na ipanganak po tayo at may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi aksidente, na kahit sino man yung mga magulang natin, sino man yung mga pinanggalingan natin ay ang Diyos pa rin ang nagplano doon. Amen. At ang buhay po natin ay yung temporary assignment lang ang buhay natin dito sa lupang ibabaw na ito. At tayo rin po ay tinawag na makipag-fellowship, kaya hindi tayo nag-iisa. Amen. Na kailangan din natin na may ka-fellowship, kaya bilang anak ng Diyos, may pamilya tayo. Sa spiritual ay dapat doon din po yung family po natin, na dapat doon tayo talaga makipag-worship sa kanila. Amen. Yung iba kasi sabi nila, at least tinanggap ko na ang Panginoon, kahit saan na ako magpunta, kung saan-saan na raw ang pupuntahan niya, at least parehas din daw. Pero kailangan po talaga yung family din natin, spiritual family natin. Amen. Kasi napakahirap kasi, pati kaming mga pastor, sino yung pastor? Apat-apat kami, may namatay, ikaw daw yung pastor. Yung isa, sabi naman, pastor din naman niya. Wala tuloy na, sabi ko nga, total sa'yo naman namatay yan, sa kapatid niya, member mo naman, ikaw nang maglilibing sa kanya. Kaya yun po, hindi lang po yung doon para at least alam kung sino yung pastor na maglilibing, at least alam naman yung kapamilya mo rin, at least i-encourage ka talaga. Amen. Kung ikaw man ay nawawala at nagwawala, at least may mag-encourage at hahanap sa'yo, kukumustahin ka. Amen. Kaya po itong SIMAG, ito po yung family natin. Kung dito tayo nakipag-pamilya, at least mayroon po na talagang i-encourage ka, at least hahanapin ka ng iyong cell leader. Amen po ba? Okay, so nung last Sunday rin po, napag-usapan natin ng called according to His purpose, yung Christ likeness. So tinawag tayo ng Panginoon na hindi pa manatili sa kadiliman, kundi maging kagaya po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At ngayong linggo naman po, it's about called for mission. Sabihin mo sa katabi mo, called for mission. Okay, so dito po tayo sa Roma. Text po natin, Romans chapter 10, verses 14 to 21. Ito po yung Pauline epistle. Sinulat po ni Apostol Pablo. So sabihin ko po basahin ko sa English version, sabi dito, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? Okay, lipat mo. Wala. Tumigil ba dyan? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Again I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you envious by those who are not a nation.
I will make you angry by a nation that has no understanding. And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. But concerning Israel, he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and obstinate people. So ito po na called for mission. So ilagay niyo po dyan sa comment box ninyo na kayo nandiyan dyan sa live streaming natin, called for mission. So doon po sa verse 13, bago nung punta dito sa verse 14 na ito, ay andun po yung quotation na galing kay Prophet Joel. Doon sa chapter 2, verse 32, na sabi doon na everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amin nga umawag itinagan itiapo ket ada nga may salakanda. So doon po dito sa binasa natin kanina, doon sa verses 14 and 15, apat na katanungan po yung makita natin dito na sabi doon na, how then can they call on the one they have not believed in? O nga naman, paano ba nila tatawagan yung tao na hindi naman nila pinaniwalaan? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Kung wala rin naman silang narinig, at paano naman sila maniniwala? And how can they hear without someone preaching to them? Kung wala rin namang nasugo na magsasabi sa kanila o magpo-proclaim. At yung pang-apat dito, and how can anyone preach to them unless they are sent? So ito pong word na preach na ito refers to the action of a herald. Yung herald po na ito po yung isang taong binigyan ng mensahe at nautusang sabihin. Kaya po si Apostol Pablo, sabi niya rin, isa rin siyang apostol at isa rin po siyang teacher at isa rin po siyang herald. So alam po niya yung kanyang calling. So so in other words, yung preaching of the gospel. Kaya sabi mo sa katabi mo, preaching of the gospel. So ang mensahe po ay napaka-imposible kung wala pong divine commission, kung wala po yung nagsugo. So para mas maintindihan po natin, gawin na lang po natin na statement, yung one is sent to proclaim the message. So ang isang tao ay sinugo para sabihin ang mensahe. And the message is proclaimed. So ang mensahe po ay sinabi, and the message is heard. Ang mensahe naman ay pinakinggan. So may nagmensahe, may nakinig. At yung mensahe naman ay pinaniwalaan. So ito po na yung nakatanggap ng mensahe, sila po yung tao na sabi natin na tinawag, naniwala. Kaya ito po yung recipe ng salvation. Amen. Meron yung na-send, meron po yung nag-preach, at meron din yung nakinig, at sila po ay naniwala. Amen. So kaya po bawat isa rin sa atin, kung pakinggan po natin ang testimony ng bawat isa, iba't iba po yung pagkaligtas ng bawat isa sa atin. Yung iba lang po ay dahil sa pakikinig nila ng music, yung about sa gospel. At doon sila na niwala sa Panginoon. Yung iba naman may nagdala sa kanila, may nag-share sa kanila ng mensahe. At sila naman ay naniwala. So yung iba may nag-invite sa kanila at doon sila pumasok sa pwedeng cell group o sa simbahan at nakinig sila at naniwala, tumanggap din sa Panginoon. Kaya sabi po doon sa verse 17 na ito na consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Kaya dito po pala sa pakikinig ng isang tao, dito pala siya nagkakaroon ng pananampalataya. Amen. So, dito sa atin, kung bakit tayo sinabi natin na Kristiyano tayo bilang isang believer, doon tayo nakinig sa salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? So, ang isang tao pala sa kanyang pagkikinig, kung ano yung kanyang belief, ano yung kanyang custom, values sa buhay, yun na yung kanyang pinaniniwalaan dahil yun ang kanyang napakinggan kasi. Kaya hindi rin natin masisisi ang isang tao. Hello? Unless na mapakinggan niya ang salita ng Panginoon, doon mababago yung paniniwala niya. Amen po ba? Doon nga, nare-remind talaga ako nung
namatay yung aming tatay 27 years ago, that was 1994, ay yung background ng tatay ko kasi ay talagang pagan sila. Yung kapatid niya mismo ay talagang di ko natayo nga ano ng pagano. Isuti pinakamamunong. Kaya't isuti pinakapadi iti pagano. So sabi niya, nakita niya yung buhay ng isang pagano ay talagang napakabigat. Yung mga kaugalyan. Kaya sabi niya, ayaw ko yung ganun. At ito nga, nung namatay po siya, ay lumaki naman kami na hindi naman tinuro sa amin yung mga kaugalyan. About sa Christianity naman ang sinasabi niya. Kaya yung mga kapatid niya, mga relatives ay talagang ini-insist nila na gawin namin yung kaugalyan. At meron yung matanda na kapitbahay namin, pinaka-senior, ay talagang alam niya. Siyempre, yung nanay namin, 18 years galing sa Singapore. Alam niya, sabi niya, may pera ito. Kaya kami naman, malalaki na kami, may pamilya kami, at sabi niya, lahat kami, ginather niya, at sasabihin niya yung dapat gawin namin. Ilan ba yung makakatay na baboy, kailan. At sabi ko sa kanya, may isip na kami. May pamilya na kami, alam namin buhayin ang pamilya namin, kaya namin mag-decide kung anong gawin namin sa tatay namin. At kung ilang baboy man ang gusto naming katayin, ay nasa amin, kami ang mismong magdidesisyon. Kaya makita ko yung mukha niya, medyo talagang medyo nag-iba. Kasi gusto niya, siyang pinakamatanda, siyang masunod. Alam ko naman yung kaugalian, mabigat iniisip ko rin, naghirap yung nanay namin na magtrabaho for 18 years, magtrabaho sa abroad. Gagastusin mo lang na katay-katay ng mga baboy. Kaya sabi ko, kami na ang magdidesisyon. At kung gusto mong itulong yung mga alaga mong baboy, dahil alam kong may maraming alagang baboy binibinta rin niya. At kung gusto mong itulong yung mga alaga mong baboy sa amin, salamat po. Yun po, nagtampo tuloy. Kaya sabi ko, di bali na. Basta gawin namin ang alam namin na dapat gawin. Dahil ako sa aming pamilya, ako po ang believer that time. At talagang pinipilit ko at umaapoy naman ako that time. Kaya kahit anong sabihin nila, hindi pwede. Kaya sabi nila, may susunod sa inyo. Hindi ako natatakot mamatay. Kung talagang ako ang susunod. Kaya kung ano-anong pinaglalagay doon, pinagtatanggal ko lahat. Ay talagang sa awa naman ng Diyos, 27 years ago buhay pa ako. Siya naman ang nauna pa. Kaya po, sabi ko, kung talagang dumating yung takdang oras mo talagang mamatay, mamatay ka talaga. Amen. Kasi sa mga kaugalyan din kasi natin, lalong mga binggit, napakabigat po Talagang mabigat talaga. Dahil sa katakutan, sa sarita nating inayan, gagawin natin para hindi ikaw yung susunod. Pero ang napakahirap po, ikaw na ay mababaon na sa utang. Hello? Pero salamat po sa Panginoon, sa salita ng Diyos ay pag tayo po ay mag-Kristiyano, magaan ang pagiging isang Kristiyano. Amen. Nung time na na-lockdown po, itong time na lockdown dito sa atin, naghahanap sila ng pari o pastor, wala silang mahanapan. So ako yung nakontak ng CSWD, ako naman ang pumunta sa namatayan. So alam nila, mimisahan ko yung patay. So naanak ko na nag-usap sa pagkukwento na alam ko yung background nila. At least pastor naman ako, so itinuro ko yung salita ng Diyos. Hindi ko minisahan niya. Ang kung ay minisahan niya na tay, kundi sila mismo na buhay ang aking, isudati minisaak, nagiti si bibiyag. Kaya yung iba, nagtataka sila, bakit yung mga pari, yung patay, minimisahan, pero yung pagpastor, yung buhay ang mismisaan da kano. Kasi yun po ang turo ng Biblia. Amen. Dito po tayo sa Biblia nagbe-base na ang patay, pagpatay na po yan ay wala na po tayong magagawa, hindi na natin mailipat kung saan na pumunta. Amen. Kaya po kung habang buhay pa po tayo, ito na yung time na mag-serve tayo sa Panginoon. Kung may nagawa tayong kasalanan sa Panginoon, magsisi na tayo para wala na yung hindi ka na pwedeng magsisi pa kung patay ka na. Amen. Sabi ko the other nung nilibing ko na talagang maganda naman yung nangyari sa kanya bago siya mamatay. Sabi niya nakita raw niya yung may impyerno. Papunta siya sa impyerno kaya takot na takot siya.
Nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang asawa, anak. At yun, maganda ang nangyari doon. Pero hindi naman lahat ng namamatay ganun eh. Maganda sana kung ganun. Hello? Pero nakikita naman natin na may namamatay na hindi pa nakapagsisi sa kanyang kasalanan. So ito po, makita natin na faith comes by hearing. So ang pagkikinig pala na yung pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating pakikinig natin sa salita ng Diyos. Amen. So ito po, called for mission, yung the centrality of the Word of God. Sabihin mo sa katabi mo, the centrality of the Word of God. So ito po yung dapat na pinipreach natin o pinoproclaim natin. Amen. Ito yung sinasabi natin. Kaya po, bakit committed tayo na mag-preach o mag-proclaim na nanggagaling po sa salita ng Diyos? Dito po sa 66 books. Sabi mo sa katabi mo, 66 books. So yung Bible po natin, 66 books, hindi po 72 yun. Hindi po, yung ibang relihiyon kasi dinagdagan pa nila ng 6 na libro, kaya 72. Pero yung original po na Bible po ay talagang 66 books. Yung Old Testament from Genesis to Malachi, 39 books po yon. Yung New Testament, Matthew to Revelation, 27 books. Kaya 67 books. So ito po yung pinoproclaim po natin. Amen. Old Testament at saka New Testament. Yung iba sabi nila, Old Testament lang kami. Hindi raw sila naniniwala na doon sa New Testament. Yung iba naman, New Testament lang daw, hindi sila naniniwala sa Old Testament. Tayo po, naniniwala tayo sa Old and New Testament. Amen. Dahil kung sa New Testament ka lang, paano mo malalaman yung history? Di po ba? Pati nga yung mga preachers sa New Testament, kino-quote nila yung mga nasasabi ng mga prophets. Dito sa Old Testament din, sinasabi niya rin yung future. At dito nga makita natin sa New Testament, ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po Old and New yung ating pinoproclaim. Amen. Hindi lang Old Testament o hindi lang New Testament. So Old and New Testament. Kaya po kung ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig, ay kailangan po nating sabihin o i-proclaim ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi po ang ating sarili, hindi po ang ating emotional story, kundi ang Word of God. Kaya sabihin mo, Word of God. Kaya po sa testimony, okay naman po yung testimony kung paano tayo binago ng Diyos. Sabihin mo kung paano ka binago, pero ang Diyos po ang bumago sa atin. Amen, hindi tayo. Pero sa pag-proclaim po, dapat pag-preach natin ay yung word po o ang salita ng Diyos. Amen. So the word of Christ about sa Kanya, about yung Kanyang mercy sa atin, about yung Kanyang grace, niya, di parabor na ititunggal may sakada tayo, kung sino siya. In the Old Testament po, yung mga practices po nila noon, mga about sa mga pagsasacrifice, dito po sa New Testament, ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya tayo hindi po natin magawa yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bakit pag dumarating niyo kunada nga si Mana Santa, kaya't hangkapay lang apan niya, agpinpinitin siya, uno agpalpalansa. Hello. Ang ating Panginoong Hesukristo lang gumawa doon. Yung iba nga, magpapako naman sila, lalagyan din naman pala ng alcohol. Ang ating Panginoong Hesukristo talagang sinadyang patayin siya. Hello, siya yung perfect sacrifice. So ito po mga kapatid na it's about sa redemption ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang kamatayan at yung kanyang pagkabuhay na muli. Kaya po pagbabasahin nyo doon sa early church, Acts chapter 2, verse 14, mag-umpisa doon, mabasa nyo po yung first preaching ni Apostle Peter. At doon po, preach niya about po yung, kasi meron yung issue na pinagtatawanan nila, bakit sila nagsasalita ng ibang salita. Nasabi naman niya, kinote niya yung sinabi ni Prophet Joel. At pagpunta doon, finukus niya kay David. Si David, sabi niya, namatay. Pero itong si Jesus, nung siya ay namatay, but after 3 days, siya ay nabuhay na muli. At dito po sila naniwala, itong mga Hudyo.
na hindi naniniwala na si Jesus ay Messiah. At sabi doon, 3,000 po yung naniwala at tumanggap sa Panginoon. Amen. So nag-focus po siya doon sa Word. Okay. Dito po si Stephen, ganun din po si Stephen. Kahit yung mga Sanhedrin, mga religious leaders nakipagdebate sa kanya, talagang sabi doon, full of wisdom siya. Spirit-filled siya. Nung wala silang laban, wala silang kaya, nagbayad sila ng mga false witnesses. Para sabi nila na nagbablaspheme si Stephen, yun po. Ang nangyari po doon ay talagang pinatay po nila si Stephen. Pero makita po natin doon yung preaching po ni Stephen, nakapokus po sa Word of God. Amen. Kinote niya from the Old Testament at papunta rin po sa ating Panginoon Kristo. Ganon din po si Apostol Pablo. Pumunta siya doon sa Athens. Ito doon po sa Grace na yon. Very religyoso itong mga Athenians na ito. Ang dami nilang mga idols na nakalagay doon. At doon sa isang altar, may nakalagay doon na to the unknown God. At ito po, nag-preach po si Apostol Pablo, ang sasabihin niya sa kanila, it's about the unknown God ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya na-appreciate naman niya sila eh. Nakikita ko na kayo ay very religyoso kayo. At ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, yung doon sa altar nyo, nakita ko to the unknown God. Yung unknown God na ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito palang mga Greek people ay mahilig din sila sa mga new na mga ideas. At yung nga, doon sila nakinig kay, ito po si Apostol Paul. At marami po sa kanila rin yung naniwala, naging believer. Amen. So ito po, dapat i-proclaim natin yung Word of God. Amen po ba? 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang disciple, kay Timothy, preach the Word, be prepared in season and out of season. Preach the Word, be prepared in season and out of season. Kaya po, ang application po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, tanungin mo ngayong katabi mo, Kristiyano ka ba? Ulitin mo, Kristiyano ka ba talaga? Tignan mo nga yung mukha niya kung sigurado. Sana maging committed din tayo regularly sa pagbabasa at pag-aaral sa salita ng Diyos. Amen. Ang salita kasi ng Kristiyano ay talagang galing sa yung salitang Christ eh. Ha? At bilang isang Kristiyano, dapat yung katuruan ni Kristo alam natin. Amen po ba? Hantayo ko mga ignoranti, kaya basahin natin ang salita ng Diyos at yun po na mag-aral tayo. Hello? Para dito po lalago ang ating pananampalataya. Amen po ba? Hindi natin ipapanalangin na, Lord, i-increase mo ang pananampalataya ko. Paano increase ang pananampalataya mo kung hindi ka naman magbabasa ng salita ng Diyos at hindi ka naman nag-aaral sa salita ng Diyos? Pagbasahin mo po yung mga early church ay talagang nung sila po ay tumanggap sa Panginoon, nakinig po sila sa katuruan ng mga apostol. Kasi itong mga apostol, ito po ay training ni Jesus for 3.5 years at about sa katuruan. Kaya po naipasa rin nila dito sa mga bago na naniwala sa Panginoon. At ito po talagang makita natin ay lumago sila sa salita ng Panginoon. Kaya kahit dumating yung persecution, nagkalat na sila, ito na, chinismis pa nila ang Panginoong Jesucristo. Amen. Ito ang maganda dahil mayroon na silang nalalaman na katuruan. Amen po ba? Kaya ganun din sana tayo, mga kapatid, i-chismis natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Para ibahagi natin sa mga tao. Nung pong bagong believer din ako, nagpapagamit ako, nagsishare ako, ang tawag sa akin, pastor eh. Sabi ko, hindi ako pastor. Pero sabi pa rin nila, pastor. Kasi itong mga tao na ito rin, kahit sabi nila Kristiyano sila, hindi rin sila nagbabasa rin ng Bible nila eh. Wala rin pala silang relasyon sa Panginoon. At pag ikaw ay nagsishare na kahit sabihin mo, konti lang ang alam mo, bilib na bilib sila. Hello? Dahil alam na, ang galing naman nito. Pero ang alam mo lang pala, kahit isang bersikulo lang. Tayo po yung ginagamit natin po sa church, yung one verse evangelism. Romans 6:23, kahit hindi na napakaraming verse.
kahit doon ka lang mag-focus, ay pwede mo nang i-expound mo lang yon, maintindihan na yung tao. Amen po ba? Kaya po, pag nagsishare tayo, talagang sabi nila sa atin, Pastor, kaya doon kasi sila talagang naa-miss sila eh. Kaya maganda po na lalalim pa tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Na hindi lang sa pakikinig po natin, dapat basahin natin yung Bible natin, at yun po na aralin din natin yung Bible natin. Amen. Kasi ang dami pong magkukot sa Bible. Sabi nila, galing naman sa Bible ito, out of context pala. Kinukot nila. Ito galing naman sa Bible. Pero pag basahin mo pala yung buo, yung content niyon, ay malaman mo kaagad yung context kung ano ba yung ibig sabihin, bakit sinabi. Amen. Para hindi po tayo madala sa mga iba't ibang mga katuruan. Amen po ba? Okay, so ito po, the centrality of the Word of God. Yung pangalawa dito, the urgency of evangelism. Sabi mo sa katabi mo, the urgency of evangelism. So, alam po natin na araw-araw, kahit wala pong COVID, meron at merong namamatay. Amen. Sa worldwide po ay sabi doon, every second, mas marami pala yung naipapanganak kaysa sa namamatay. Hello. At ito ang nakakalungkot sa tao pag walang relasyon sa Panginoon, saan pupunta? Ang Biblia, napakaliwanag po ang sinabi doon na yung mga taong walang relasyon sa Panginoon, talagang impyerno ang patutunguhan. Hello. So ito po, the urgency of evangelism. Doon po sa verse 14 and 15 na meron yung mga katanungan na sinabi doon eh. Paano sila maniniwala? Kung wala rin naman pala silang napakinggan. Hello? Paano sila magkakaroon ng kanilang pananampalataya kung wala namang nagdala sa kanila sa Word of God? Kung walang nagbahagi sa kanila, nag-share sa kanila sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ito sana na makita natin na huwag tayong mahiya. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mahiya. Pagbasahin mo yung mga Bible po natin, yung mga early church, napakatindi po yung persecution nila eh. Pag nalaman na Kristiyano sila, talagang i-confiscate pa ng yung kanilang mga properties. Talagang yung iba, papahirapan sila, kamatayan. Tayo dito, kung minsan mag-share ka lang eh. Hindi ka lang pinansin, parang na-offend ka na. Ayaw ko na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Maganda pa nga eh. Kakapal pa yung mukha mo. Dapat isipin mo yung nire-reject nila ang ating Panginoon si Kristo, hindi ikaw. Amen. Abay, inyo man dito, religion nyo. Ano mang religion yan? Siyempre, hindi sila naniniwala eh. Iba kasi yung napakinggan nila. So, ito po, ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa kanila. Amen. Yung word na evangelism po, galing yung word na evangel. Ibig sabihin yung good news, magandang balita. Amen. Kaya po sabi doon sa verse 15, sabi doon, how beautiful are the feet of those who bring good news. Bakit? Antayin pa ba natin yung mga kulto? Ito pang mga kulto, sila pa yung mga biblical na kakatok sa mga bahay-bahay. Hello, tao po. Punta po kami. Ay, meron lang po kaming ibabahagi. Kahit binibisi ka eh. Naglalaba, may ginagawa. Pero makita mo, dumadami sila. Hello, ina-apply nila yung talagang house to house na tinuro ng ating Panginoon Kristo eh. Isabi natin, tayong mga Kristiyano, bakit hindi natin gagawin? Kaya sabi mo sa katabi mo, gawin mo na. Tayo nga po, mas maganda po kasi, mas madali na sa evangelism, yung kaibigan mo eh. Di po ba? Madali mong invite yung kaibigan mo. Kaya po, bakit may cell group tayo na ginagawa? Yan po yung isang evangelism na ginagawa natin. Invite natin yung kaibigan natin, doon sila makinig sa word. At maganda rin sa small group, pwede pa silang magtanong doon. Dito po sa preaching, hindi po, Pastor, tigil mo na. Tanong mo na ako. Doon po sa ating cell group, pwede po kayo magtanong doon. Amen.
So doon po yung mga evangelism din na ating ginagawa po dito. Kaya po na dapat po na eliminate po natin yung mga excuses natin. Hello? Ay, wala naman akong alam. Kaya nga naituturo tayo bakit mayroon tayong yung school natin. Ilsisol na tinatawag natin. Bakit ini-encourage namin kayo na sasama sa ating mga ilsisol para diyan po maturuan pa tayo, lalalim pa tayo sa salita ng Panginoon at matututunan din natin yung kahit one verse evangelism. Isang verse lang, alam mo na. Kaya nga nung nag-share ako doon sa, sabi ko yung namatayan, one verse evangelism na share ko, sabi ng isa lumapit, Pastor, G12 ka ba? Ngumiti ako eh. Dahil ang G12, yun ang itinuro yung one verse evangelism eh. Ako kasi, ang dami kong nalalaman about sa Roman Road to Salvation. Mga 6 verses, minimemorize ko yon. Pero yun lang, kahit yung isa lang na Romans 6:23, very clear na i-explain mo lang yon, pwedeng maintindihan na ng isang tao. Kaya napangiti ako at tinanong ko rin siya, sabi niya, ay ganito po kami. Maganda, magpatuloy tayo. So, ito po mga kapatid na ito ibahagi natin yung salita ng Panginoon. Amen. Yung good news sa kanila. Amen po ba? Amen. So ito po na maniniwala sila, walang iba kundi sa ating Panginoon Kristo. Sabi doon na believe in the Lord Jesus. Doon po sa verse 13 na nasabi nga na everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amin nga umawag itinagan iti apo ket may salakan. Doon po kasi sa Romans, pag titignan mo pala yung background nitong Roma na ito, napakatindi dahil sa time ni Jesus, time po ni Apostol Pablo, under Roman Empire po ito. At yung tinatawag lang po nilang Lord, uno ko na tayo nga apo, walang iba kundi yung emperor lang. Yun lang po ina-addressan nila ng Lord, wala nang iba. At pag mag-address pa sila ng Lord sa ibang tao, buhay po nila yung katapat. Kaya matindi po ito. Kaya nga sabi doon po sa Romans chapter 10 verse 9 doon, sabi ni Apostol Pablo, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So una pong recipient na dito sa kanyang sinulatan, itong taga-Roma eh. Kung i-declare nila sa kanilang bibig na si Jesus ay Lord at maniniwala sila sa kanilang puso na ang Diyos, binuhay niya muli siya, si Jesus mula sa patay, sabi doon sa kanila, kayo ay maliligtas. Kaya i-declare lang nila na si Jesus ay Lord. Kaya hindi po simple lang, basta-basta yung sabi natin, Lord Jesus. Talagang kung tinawag mong Savior mo siya at Lord, dapat sundin mo yung kanyang kagustuhan. Amen. Amen po ba? Dahil siya na ang Lord sa buhay mo. So ito po na mga kapatid na encourage ko bawat isa sa atin, bakit palagi kong sinasabi na wala pong ibang magliligtas sa atin o paniniwalaan natin kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ito pong denomination, yung denomination po natin, kung hindi nyo pa alam, ay Assemblies of God. At hindi po ito ang magliligtas sa atin. Denomination lang po natin ito. Ang ginagamit po natin na system natin sa strategy po natin ay itong G12 na ito. Pero hindi ang G12 po ang magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Hindi po si Pastor Adrian. Hindi po yung taga Davao din. Pinapakinggan ko noon, nung bagong believer ako, that was 1992. Magna-93, may nagbigay sa akin ng CD, galing Hong Kong. Sabi niya, about kasi sa coming ng Jesus Christ, second coming niya. Ilang bisis kong pinapakinggan. Talagang, pag pinapakinggan mo talaga, ang lakas yung karisma niya eh. Talagang malapit nang darating ang Panginoon. Pero mag-1994, mag-95, dumating na raw ang Panginoong Jesucristo na siya na raw. Sabi ko, wow, ang kapal naman ng mukha niya. Buti alam ko ang salita ng Panginoon.
Hello. Kaya nga, maganda na lalalim tayo sa salita ng Panginoon para at least alam natin hindi tayo basta-basta na madadala. Kung may lalabas naman uli dyan, natatayo. O di kaya biglang sabi ni Brother Elmer, hello! Awatundak as Lord and Savior tibiyag mo. Mapangkay di langit. Nukunana. Oops. Sabi naman dito sa salita ng Panginoon. John 14:6. At least may maikukot ka. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi niya sinasabing Elmer is the way. Amen. So dito po, panghuli, the necessity of missions. Sabihin mo sa katabi mo, the necessity of missions. So meron po tayong tinatawag na foreign missions at local missions. Local missions, kahit dito rin sa atin, at meron din yung mga sa foreign. Okay? Doon sa 18-21, may sinabi doon, yung natanong din ni Isaiah, kasi Prophet Isaiah, na napakinggan nga nila yung message, na intindihan naman nila, pero hindi naman sila naniwala. Ito pong Israel na ito, sila po yung chosen, tinawag na chosen people of God. From Egypt, dinala sila, ibigay sa kanila yung land. Dahil yung land po na yon na Kanaan na yon, ay ang dami po silang mga Diyos-Diyosan. Kaya palalayasin ng Diyos sila doon. Pati yung mga anak kasi nila, sinasacrifice nila. Binigyan sila ng law through Moses. Pero ang nakakalungkot po doon, nung maibigay na sa kanila yung land, ay sumunod din sila sa mga Diyos-Diyosan ng land na yan. Kaya po hindi na po nila na-conquer lahat. Until now, makita naman natin yung nangyari na 11 days na Philistines against Israel. Di po ba? About sa land po ang pinag-aawayan din nila. So kalaban po ng mga Israel, yung mga Arab nations din, yung mga lahi rin ni Ismael. So nag-fail po sila sa utos ng Diyos. Kaya po itong mga Philistines din, meron din po mga Philistines na tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya ito pong Israel, hanggang ngayon, yung iba sa kanila, inaantay pa nila yung Messiah nila. Salamat sa ating mga Gentiles, kahit man reject nila yung Messiah nila, na punta rin sa ating mga Gentiles. Amen. So mangyayari po yung na-prophecy na talagang hindi talaga masisira ang Israel at mangyari po yung sinasabi doon sa Revelation. Kaya po yung mata nitong mga Arab nations, pag basahin mo sa history din ng Bible, until now ay talagang kaaway nila ang Israel. Kaya pati mga bata, tinitrain nitong mga Philistines na talagang kaaway nila yung Israel. So may galit sila . So, ipanalangin pa rin natin ang Israel. Amen. So, pati rin ng mga Philistines, may mga Kristiyano rin po na mga Philistines. So, Matthew 28:18-20. Ito po yung pinaka-verse po natin sa ating vision. Na ito na po yung bago po akyat si Jesus sa langit. Ito yung kanyang sabi niya sa kanyang mga disciples. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth, sabi niya, has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything, sabi doon, I have commanded you. At ito yung promise niya. And surely I am with you always to the very end of the age. So ito po yung talagang utos ng ating Panginoong Kristo, kumanya . Amen. Hindi lang po sa kanyang mga disciples, lahat po tayong mga Kristiyano. Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kaya kung sabi natin Kristiyano tayo, dapat din po na talagang humayo tayo. Kahit dito lang sa local mission. Alam ko, meron kang kaibigan din. Hello? Adamot siguro
kahit isa lang siguro na kaibigan mo, may kaibigan ka pa rin eh. Sa research po nila kung bakit yung mga tao naging believer, ay napakalaki pala yung impact yung dahil sa relationship. Dahil may kaibigan, dahil kapamilya niya, na-invite niya yung kanyang kaibigan o kapamilya doon sa kanilang cell group o doon sa simbahan. May nasin ng isang pastor sa akin kaninang umaga, yung about sa India, growing church sila, ay naging culture pala nila yung invitation. Well, hindi naman nila pinag-aralan about church growth eh. Pero yung naging culture na nila yung pag-i-invite sa mga kapamilya nila na hindi pa naniniwala sa Panginoon, ini-invite nila sa kanilang mga small group, doon sa kanilang simbahan, kaya lumalago at lumalago po yung church nila. Sabi doon na talagang every month, nagbabaptize daw sila. Biruin mo, no, talagang almost nasa 225,000 eh. Kaya yung mga services nila, sabi doon na talagang ilang services nila sa linggo. Kasi hindi kaya nung kanilang gymnasium. Kaya po dito po nung last Sunday ay meron po tayong annual na missions convention. At yung speaker po natin ay isang Pilipino po ito na missionary sa Cambodia. Almost 20 years na sa Cambodia na naging missionary. Doon na sila nagkaroon ng anak sa kanyang misis. Natutunang magsalita ng Khmer, mga salita ng mga Cambodians. At sabi niya, halos maiyak eh, na until now ay nandito pa kami. Pinakita po niya noon sa amin, nung nag-speak uli, ay pinakita yung mga buildings na na-build nila. Itong mga Cambodians, siyempre mga Buddhist yung background nila eh. At ang daming mga naging believer sa kanila. At hindi niya alam kung kailan uli sila uuwi dito sa Pilipinas na eh. 20 years ago, may pinagawa noon na mga pangalan ng mga missionaries. Andun yung mga pangalan nila. Meron yung time na maalala ko, hindi ko makalimutan yun eh. Inililihans ko sa mga prayer life ko. Nung pagdating sa pamilya niya, siya mismo, bakit bilang napakabigat sa aking puso? Hindi ko maintindihan. Talagang 30 minutes na nag-pray ako hanggang sa ma-release. Nung mag-testify, struggle pala sila. Kailangan nila, sabi niya, ng ang daming attack ng kaaway sa kanilang pamilya eh. Lalong-lalo na sa finances nila. Sa ating kasing district, from local church, mag-akyat tayo ng missions fund papunta sa district. Ang district, iaakyat niya po doon sa national. So ito pong Assemblies of God sa atin sa Pilipinas, 23 district po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. At tinitingnan ng Assemblies of God natin, tinitingnan nila yung mga missionaries kung na-provide ba yung pangangailangan talaga nila. Pag nagiging red na yon, may warning, pauwiin po sila. Kaya talagang, sabi niya, makita niya yung passion niya pa rin sa mga Cambodians, nakikita niya rin yung struggle niya sa kanilang mga pamilya, pangangailangan. Kaya may nag-offer nasabi niya noon na may nag-offer sa kanila na other denominations about sa support, talagang sobra-sobra. Basta lilipat lang sa kanila daw. Pero sabi niya, hindi. Pinadala ako ng aming organization dito. Ang Panginoon din, parehas din naman, Panginoon ng pinagsisilbihan. Sabi niya, manatili ako sa aming organization. And until now, 20 plus years ago, nandoon pa sila sa Cambodia. Hello. So sa atin din po, mga kapatid, ay yung part din po natin sabi natin, hindi lang po nandun sa mga missionaries natin, foreign missionaries, ipanalangin natin sila. Amen. At hindi lang sa ipanalangin natin sila, ay ito rin po, sabi nga, yung challenge na maganda po na every last Sunday of the month, kukuha po tayo ng ating missions offering para every first Monday na aming mga meeting ay mairinimit po natin sa ating district para po sa mission. Foreign mission at saka sa local missions natin. Amen po ba? At hindi lang po yun. Hindi lang yung mag-pray, magbigay tayo. Pati rin po tayo ay sinugo ng Panginoon. Kaya sabihin mo, pati ikaw sinugo ka rin.
Hello. Mission din po natin. Kung nandiyan kayo sa inyong trabaho, Monday to Friday nandiyan ka, siguro naman mayroon kang kakilala, naging kaibigan na dyan, nakatrabahuan mo. Ito po yung maganda na ibahagi rin sa kanila yung salita ng Panginoon. Biniabuse, ang dami lang makikita mo na eh. Kung yan ba ay Kristiyano o hindi, i-observe mo sa tanghali pag kayo kakain. Yung kakain ka agad eh. Meron din yung sabi niya, Kristiyano siya. Sa linggo, pataas-taas ng kamay, pero sa pagkain, hindi pa magpipray dahil nahihiya. Doon mo lang i-observe, makita mo, hindi ito believer. Pwedeng opportunity mo na yun. Amen. Pag nag-share ng problema niya, diyan mo ipasok ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Nitong Wednesday, pumunta ako sa libing. Buti yung namatay, at least believer. Lahat yung kanyang immediate family, believer sila. Pero yung kanyang mga kapatid, mga siblings ay unbeliever sila. Mga kaugalyan nila ay, at least yung pastor ay nag-preach about sa salita ng Panginoon. Sinabi niya yung mga, alam po natin, yung kaugalyan natin, napakabigat kung yan ang susundin natin. Kanyaw-kanyaw na yan. Pero kay Kristo po ay magaan lang. Walang sinabi doon na ganito ang katayin mo. Ganito ang gawin mo, niya katayin mong baboy. Hindi. Kung meron kang kahit pinikpikan lang dyan, kahit ilibing mo yung patay, pwede naman. Kung wala talaga, pwede naman na may ilibing mo pa rin yung patay. Hello? Amen po ba? Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Kaya po ang panalangin ko po bawat isa sa atin ay mag-serve po tayo sa ating Diyos sa purpose. Yung purpose na binigay niya sa buhay natin. Kaya may purpose ng Diyos bawat isa sa atin. Amen. Kaya po yung dapat na kuminsan kasi tingnan mo rin yung mga Bible characters na tinawag ng Diyos. Ang dami rin nilang mga excuses eh. Si Moses, ang dami niyang mga, sabi niya, hindi naman ako masyadong makapagsalita eh. Binigyan ng Diyos ng solusyon. Nagawa uli ng rason. Binigyan ng Diyos uli ng solusyon. Hanggang sa wala na siyang masabi. Si Jonah, tinawag din ng Diyos. Makita rin natin yung kanyang ginawa. Si Habakuk, sabi ni Habakuk, why me? Bakit ako? Bakit ako pa? Si Isaiah, nung siya ay tinawag din ng Diyos, sabi po niya, here I am, send me. Ganito rin sana magiging response natin sa Panginoon. Amen. Hindi lang po pastor ang tinawag, mag-proclaim, o mag-evangelize, kundi lahat tayo ay tinawag. Amen. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, lalago ka sa Panginoon. Magbasa ka ng Bible mo. Mag-aral tayo. Ni LC Soul na ginagawa natin dito sa simbahan natin. Kahit di ka punta sa Bible School, ito na yung Bible School natin, yung church natin. Amen. So, ang team po natin sa ating G12, it's about sa fruitfulness. Ngayong taon na ito ay hindi lang po tayo mag-grow o mag-mature spiritually ngayong taon, but tayo rin po ay mamumunga tayo. Na kahit ilagay natin sa ngayong, papasok na tayo sa June, na kahit isang kaluluwa hanggang sa December, yun ang assignment natin. Amen. Kaya ba natin yun na gawin? Kung sabi mo ay easy lang, kahit gawin mong 3. Hello. Tignan po natin na napakasaya kung maririnig mo yung tao na ako'y nagpapasalamat na dahil itong tao na ito ay binahagi sa akin ang salita ng Diyos at nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Ako'y nagpapasalamat sa taong ito. Oh, ang sarap pakinggan yun. Hello. So ito pong challenge ko bawat isa sa atin na magbunga tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbunga ka.
Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, magbunga ako. Mga music team, pwede kayo magpaawit. Magmititig lang po tayo sa ating napakinggan ngayong umaga about sa cold formation. Believe in you, I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. Come on, sing. Jesus, I believe in you. I would go. Sing, you are to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. Come on, sing it. Sabihin mo, Jesus, I believe in you. I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. Come on, pwede ba natin kantayin ulit at sabihin natin, Jesus, I believe in you. I would go. Come on, sabihin mo, to the ends of the earth. Yes, Lord, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. Come on, for the last time. Sabihin mo, yes, Lord, I believe. Jesus, I believe in you. I would go to the end. To the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. Oh, yes, Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, oh God. Oh, bless thy holy name. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Ito ang challenge ko bawat isa sa atin. Kung hindi mo pa masigurado yung relasyon mo sa Panginoon, ito na sana yung oras na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin mo si Jesus. Siya lamang ang magliligtas sa iyong kasalanan. Siya lamang ang magpapatawad sa iyong kasalanan at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sa atin naman bilang mga believer, pwedeng matagal na naging mananampalataya. Pero kumusta? Meron ba tayong dinala sa Panginoon? Kayong kapamilya pa natin ay unbeliever pa sila, ay naibahagi ba natin sa kanila ang salita ng Diyos? Sa mga relatives natin, kapitbahay natin, sa mga co-workers natin. Kung kayo nagtatrabaho bilang empleyado, from Monday to Friday, nandiyan kayo. Ito na yung opportunity ninyo. Naibahagi rin sa kanila ang salita ng Panginoon sa mga wala pang relasyon sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh God, salamat, Panginoon, sa iyong salita na muling nagpapaalala muli bawat isa sa amin na kami po ay magbunga. Hindi mo lang po kami niligtas, hindi po kami sana maging selfish lang, kundi dapat po, Panginoon, yung aming napakinggan, natutunan, ibahagi rin po namin sa ibang tao. At yung Holy Spirit mo po ang mag-anoint bawat isa sa amin. Gagamitin mo po kami, Panginoon. Kahit sa mga konting nalalaman naming salita mo, ay may bahagi namin sa kanila. At ikaw rin magkukunbig po sa puso nila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Thank you, Lord Jesus, O God. Et yama nga patuloy nga nangayayat kada tayo, kastamat ti
Parabor niya po tayo sa Kristo patuloy nga mada kada tayo kundi panakikat kadwa ti Espiritu Santo. So mananti kumuyog kada tayo. At amin nga anak niya po Diyos kunada ti Amen and Amen. Okay? So, God bless po bawat isa sa atin. Pati yung mga nag-i-invite at yung mga na-invite, mga first-timers, second time, third time nila, at fourth time ngayong umaga na ito. So, God bless po bawat isa sa atin. Thank you, thank you. You deserve, you're the greatest. Jesus, I will lift your name. I give you every part of me. Because of you, I'll never be the same. Jesus, you have set me free. So I'm gonna give you all my praise. I believe the best is yet to come. Because of everything you said and done. Every battle you have overcome, you've overcome. The atmosphere in here's about to change. Your power moves, breaking every chain. Freedom's here as I lift your name. I lift your name. I'll praise you with all that I am. God, you're great. I'll praise you. With all that I am, God, you're great. God, you're great. I give you every part of me. Because of you, I'll never be the same. Jesus, you have set me free. So I'm gonna give you all my praise. I can see a way that you were making. Cause every limitation you were breaking. Ha. And with a shout of praise, the ground is shaking. There's miracles for days, 'cause you're amazing. I'll praise you.